pumatay ng 1,000 Philistine na armed. No? Mga sundalong Pilistino, pambihira. Kaya niya ba yun? Kaya niyo ba yun? Na-imagine niyo ba yun? Hirap kong pumatay ng manok sa isang manok, no? Ano pa ba yung peak of his career? Caught, yan po, hinuli niya yung 300 foxes and tied their tails together. Pambihira naman, di ba? 300, pinagbuhol yung buntot. Yung humuli ka na ng isa eh. Sabi ko, pambihira, saan niya kinulo habang hinuli? Para niya hinuli. Kakaiba talaga, kakaiba, no? At hindi mo naman masasabing kwentong kutsero na kasi nasa Bible. Nasa Bible, sabihin po talagang mayroon tayong matututunan dito sa nasusulat na sa buhay ni Samson. And lastly po, naging judge po siya ng Israel for 20 years. Just imagine nyo, leader po ito, may impluensya. No? Kilala sa kanilang bansa, sa Israel at time. At yan po yung mga great accomplishment ni Samson. No, maganda yung simula. Maganda yung karir. At tayo rin minsan mga tatay gusto natin yun eh, di ba? Ang ganda ng simula mo, kinilala ka, na-promote ka, ang ganda ng trabaho mo, ang ganda ng negosyo mo. No, pero tingin natin, ano ba yung ending? No, hindi ba tayo pwedeng makasiguro na everything will be okay, no? Talagang sa buhay natin, ito po, may maganda tayong lesson dito na hindi natin pwedeng iyayabang, hindi natin pwedeng parang nawawala na tayo sa totoong may akda ng buhay natin. At ito po exactly ang nangyari sa buhay ni Samson, no? Sa kabila ng napakaganda niyang karir, sa kabila ng kasama niya ang pabor ng Lord sa buhay niya, ano pa ba yung nangyari? Ano ba yung nangyari diyan? Eto eh. Eto eh. Mayroong tragic end, no? Sino magkakala na yung ganda ng tinakbo ng kanyang buhay? May leadership, may extraordinary strength, may extraordinary ability sa lahat, may influensya to, judge siya eh. Di ba? At hinahangaan siya ng lahat. Pero sino magsasabi na ang ending pala, eto? Meron siyang hindi magandang ending. At ayaw natin yun sa buhay natin. Sino ba gusto nung ganun? Na ang ganda na simula, ang ganda ng kalakasan mo, napakaganda ng buhay mo, bigla ka na lang malulugmok sa anumang mga kabigatan or problema sa buhay. Ayaw natin yun. Pero ito po yung nangyari sa buhay ni Samson. And I pray na tayo po ay matuto sa naging buhay ni Samson at as early as possible, makapag-adjust po tayo at magawa natin yung nararapat para sa makaiwas tayo sa mas matindi pang problema sa buhay. Ano ba yung tragic end ni Samson? Alam na natin yan, no? Alam na natin yan. Ang dulo ng kanyang buhay dun sa verse 16, chapter 16, sorry. So the Philistine captured him and gouged out his eyes. Yung napakalakas kanina sa mga kwento sa kanyang karir, napakalakas niya, kinakatakutan, ito nangyari sa dulo ng kanyang buhay. They took him to Gaza where he was bound with bronze chains and forced to grind grain in the prison. Ibig sabihin po, nabihag po siya at naging naging bulag, no? Naging bulag, naging parang wala na, bihag na. At sabi nga diyan, and forced to grind grain in the prison. Ano ba yung tawag ng araw? Di ba yung gilingan? Ikot ka ng ikot, pagka huminto ka, lalataguhin ka pa. No, hindi ka pwedeng wait muna, time first. Uhaw ako, walang ganoon, basta trabaho. At yun po ay nangyari sa buhay ni Samson. Just imagine nyo po yung sinasamahan ng pabor na Lord, yung napakalakas na tao, yung napakamakapangyarihang tao, ito po yung ending. No? Sino ba rito yung nakaka-relate na pambira o nga, no? Minsan sumasadlak tayo sa matinding hindi natin sukat akalain na mangyayari sa buhay natin. May mga ganun eh. May mga suddenly tayo eh, na biglang ang laki-laki ng problema, ang laki-laki ng kabigatang kinasadlakan natin. No? Meron ba nakaka-relate dito? No? Yun, no? Di ba? Meron ganun tayo eh. Pero si Samson, hindi po ito suddenly na nangyari. Ito po'y progressive. Ito po'y unti-unti siyang, kumbaga po ay naligaw.
unti-unti siyang napariwara, sabihin natin sa salitang mga sa mga salita natin sa lingwahe natin, napariwara na hindi niya namamalayan. At ito po yung ating didiinan ngayon. Ano ba yung simula ng pagbagsak? Paano ba tuluyang bumagsak si Samson? No, the fall. No, at meron pong 4 na bagay tayong matututunan dito at tinawag ko po na the brat. Yan. Yan po yung 4 na bagay na naging dahilan kung bakit si Samson po ay tuluyang bumagsak. No? So, tuloy pa tayo kaya? Tuloy pa tayo. Sige, number 1. Ano ba yung unang naging supply ni Samson? Being disobedient. Being disobedient. No? Pag tayo pala ay hindi marunong sumunod, parang yung laro kanina, simple instruction lang. No? Simple instruction lang ni Kuya Eric. Ang hirap sumunod. No? May simple, may no? Walang kamay, pero gumaganon eh. Naririnig naman natin yun, tama? Naririnig naman nung naglalaro yun, walang kamay eh. Pero wala, babagsak na eh. Sige, yung simple na, kita ko rin kayo. No? Ang hirap po talaga na talagang straight tayo. At si Samson po, ano ba yung naging niya? Ano ba yung naging unang tawag dito? Supply niya sa disobedient. No? Sabi diyan sa Judges 14, one day when Samson was in Timnah, one of the Philistine women caught his eye. When he returned home to told his father and mother, a young Philistine woman in Timnah caught my eye. I want to marry her. Get her for me. No? So tutuloy ko lang sa verse 2, bakit nag-disobey siya? Sabi niya, his father and mother objected, isn't there any woman in our tribe or among all Israelites you could marry? Kasi po, nung araw, hindi ka pwedeng mag-asawa ng iba, lalo na sa mga Philistine woman, no? Yung mga taga-Israel. So, kaya yung kanyang mga magulang, wala na ba sa lahi natin, wala ba sa tribo natin dito, na kahit isang babae or sa buong Israel, kukuha ka ba ng Philistine woman? No? They asked, why you must go to pagan Philistine to find a wife? But Samson told his father, get her for me. She looks good to me. Unang disobey niya, ang kanyang magulang, hindi niya sinusunod. No? Ang problema ni Samson, pag ginusto niya, gusto niya. No? Ang problema ni Samson, pag natipuhan. No? Mga bro, mga kuya, hindi lahat ng it looks good to us is good for us. Hindi lahat ng maganda sa ating paningin ay makakabuti sa atin. No? Marami mga bagay diyan na liligawin tayo ng mundo. Marami tayong mga bagay na sisilawin tayo ng mundo. No? Sa unang tingin, maganda. Sa unang tingin, parang favorable sa iyo, tama. Pero later on, marirealize mo, hindi pala kalooban ni Lord yun. Minsan po, meron po akong mga nakakausap or siguro hindi ko na rin mabilang, pero ito lang po nag-strike sa akin. Meron po isang potential na leader dati sa men's, mga way back, siguro 15 years ago. Potential siya, kaya lang, nung medyo na yung kanyang ministry, nagpaalam kasi mag-a-abroad. Kuya, palalakihin ko lang yung anak ko kasi dito nag-aaral sa Kiruso, gano'n. Ano ko lang, pag nakapwede na, magbibusiness na. Ang ganda ng plano niya, para sa pamilya, para sa paglaki ng mga anak. So, pinag-pray mo ba yan? Sabi ko sa kanya, kasi mahirap iiwanan ng pamilya. Kaya, kailangan talaga, ganyan, pinag-pray ko naman. So, sabi, umalis. No? Umalis, kasi pamilya na pinag-uusapan. Yun po wala tayong magagawa doon kung pamilya na. Pero yun nga, after mga ilang buwan lang, hindi nagtagal, yung mga naririnig ko, nagkahiwalay, nag-asawa na siya ng iba, pinabayaan na rin yung asawa, hanggang sa, yun na po, ang dulo po, wasak ang pamilya. No? Wasak ang pamilya, ibig sabihin, yun po sinasabi ko kanina, parang sa unang tingin, parang tama, parang magandang opportunity. Pero mag-ingat tayo mga bro, mga tatay, mag-ingat tayo sa bawat desisyong gagawin natin. Always consider, wait for God's right time or signal sa ating buhay. Huwag po tayo basta mag-desisyon na pansarili natin kasi po mahirap pag tayo po ay namali. No? At yan po ang simula ng
pagbagsak natin. At ganun po nangyari kay Samson. Ano pa yung mga disobedience niya? Tumingin po siya sa carcass of the lion. Bawal po yun bilang Nazarite. Bawal po tumingin sa anumang carcass o bangkay ng hayop, ng tao. So, pero siya, ito po yung pupuntahan niya na yung kanyang Philistine woman na papakasalan. Kumuha pa siya ng, kumuha pa siya ng honey doon sa loob ng carcass. Hindi lang tiningnan, kundi, lumapit pa, sumausaw pa. So, alam niya po yan, alam niyang bawal yun, pero dinisobey po ni Samson ang mga bagay na yan. At yung isa pong pagkakataon, no, when his father making a final arrangement, Samson threw a party. No, nagpa-party pa. At yung party nyo, hindi isang araw, 7 days, 7 long days. No, at doon di po nasabi dyan sa Bible na mayroong wine, no, dahil bawal din po yung wine sa mga Nazarite, sa mga pinili ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, no, bawal yung wine. Tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi ka na ba nagwa-wine? No, bawal ang alak. Bawal ang alak. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang hindi na ba awa na yan? Wala na, no? Praise the Lord. No, si Samson po, gumawa ng party. So, sabihin, nandun po, talagang hindi maiwasan, meron po silang mga nagkainuman, nagkalasingan. No, so, yun po yun. At marami po siyang mga bagay na nagpakita na dinisobey niya yung kanya pong pagkatao bilang isang Nazarite, bilang isang lingkod ng Diyos. Marami po siyang na-violate. At yan po ang isa sa mga simula, no, ng pagbagsak ni Samson. At tutuloy ko lang po, ano yung number 2? Ito, raging attitude. Ano ba yung attitude? Ano ba yung raging? Yung bang magagalitin, sobrang furious, sobrang pag nagalit, wagas. No? Ang initin ng ulo. Gusto lagi, patayan. No? Hindi ko alam kung meron ganito